pare-pareho tayo, that God has revealed to us na yung Unchained na team na yun, hindi pa tapos for this year. Amen? Sa mga nakaka-attend din dyan ng mga gawain ng mga kabataan, monthly, may nagtitipon kami ng unofficial. Kasi pupunta sila sa church namin. Hey cutie, phone is charging. Natin itong series na ito at ipapasok natin ito kasi pasok din itong Set Free, Stay Free dito sa series natin called Uproot. And this is what the Lord has been doing sa buhay ng mga kabataan sa bayan ng Alfonso this whole year. We are being uproot yung mga bagay sa kailaliman ng puso natin na hindi dapat naandyan. Yung mga bagay na kailangan isuko sa Panginoon. At ngayong gabing ito, God doesn't just want you to be set free. Okay? Hindi lang basta set free kung hindi, sabihin mo ulit sa katabi mo, stay free. Sabihin mo sa kanya na parang pinapagalitan mo siya, stay free! Sa kabila naman, sabihin mo, stay free! Yan, di ba? Kasi meron tayong mga kaibigan, meron akong, pasensya na kayo, meron akong paboritong picture, alam to ng team ng AYJM, yung ibon, lagi ko nang ipapangako na hindi ko na naipakita. Okay, meron kasi akong, send ko na lang sa inyo, kung sino gusto makakita. Meron akong isang picture na nakita, sabi ko nga, ipatatak nila sa t-shirt eh. Ibon siya, tapos nakahawak siya nasa loob siya ng kulungan, nakahawak siya sa rehas na ganyan, dalawa. Pero yung buong kulungan, yung dalawang lang yun yung harang ng rehas. So, bukas yung paligid, pero nakakulong siya. Minsan kasi sa atin mga kabataan, parang ganun yung nangyayari. Pinalaya na tayo ng Panginoon, but we choose to stay dun sa mga bagay kung saan supposedly pinalaya na tayo ng Panginoon. Meron ba kayong mga ganyan mga kakilala na, alam mo yon? They got what they wanted. Naka-experience sila ng freedom. They had a new chance, a fresh start, only to throw it away and go back to the old life kung saan sila pinalaya ng Panginoon. May kilala kayong gano'n? Huwag nyo na ituro. Huwag nyo nang pandilatan. Okay? Isipin nyo na lang. Kasi, baka kasi dun sa likod may mga nagtitingin na nakita ko yung hirapan nila sa likod. Kasi, alam niyo yun, lalo na sa mga nakaranas dito nung camp, kaya yan, minahype ko yung camp para next year kasama na kayo. Amen? Problemado lang naman tayo dito sa pagsasaing. Buti natin si Tatay Mayo, kasamahan tayo magsaing. Ang tatay ng AYJM. Okay, kasi nung camp, nakaranas tayo ng atmosphere ng kalayaan. Amen? A lot of us, sa ating mga kabataan na nandito, we have been set free by Jesus Christ. Pinalaya sa lumang buhay. Pero, sino dito? Okay, wala na mga amin. Yung isang linggo lang, pagkalabas ng camp, bumalik na ulit sa lumang buhay. May matapang ba nga amin? 1 month. May mga amin dito, di ba? Praise God. Kasi hindi kasi sapat yung set free. Though Jesus Christ has set us free, meron kasing kasunod yun. That is staying free. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, parang isang bilanggo, isang preso na bukas na yung pintuan at malaya ka na, pinalaya ka na, kumpleto na yung papeles mo, pero nandun ka lang sa loob at ayaw mong lumabas. Dahil komportable ka doon sa bagay na yun. It sounds crazy, amen? Amen? It sounds crazy, but that is exactly what is happening to a lot of Christian youth today. Maaaring katabi mo na ito, o maaaring ikaw mismo, huwag mo nang sabihin sa katabi mo. Okay, maaaring ikaw mismo, and tonight I want to talk to you about not just being set free, but actually staying free in this world that is pulling us back. That keeps pulling us back doon sa luma nating buhay. Alam ko makaka-relate kayo, amen? Minsan kasi gusto natin na alam natin, binago tayo ng Panginoon, gusto natin, gano'n na yung takbo ng buhay natin, when we set free. Pero, parang ang kulit ng mundong ito eh. Parang pilit kang hinihila pabalik. At yun yung gusto kong pag-usapan natin ngayon because bago tayo mag-dive in dito sa ating topic, bibigyan ko kayo ng kaunting context kung bakit sinabi ni Apostle Paul ito. Yes, ang nagsulat nitong Galatians chapter 5, verse 1 is si Apostle Paul. Isa sa mga radikal na pumapatay ng mga Kristiyano in the first century but had an encounter with Jesus Christ at binago yung buhay niya and
he became one of the apostles, one of the founders, one of the fathers, the leaders ng kung bakit tayo nandito ngayon at magkakasama ngayong umaga nito. Okay? Back in Apostle Paul's day, in the first century, merong isang grupo which is called the Judaizers. Ay sabihin mo nga sa katabi mo yan, Judaizers. Yeah. Sabihan na daw? Okay. Itong mga Judaizers na ito, basically ang agenda nila, sinasabihan nila yung mga bagong Kristiyano na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi sapat. Ang trip nila, okay, lagi nila sinasabi, kailangan ninyong sundin yung batas ni Moises para maging totoo kayong Kristiyano. Basically, ito yung sinasabi nila. So, kailangan nila maging circumcised, kailangan nilang sundin yung mga batas. Alam natin ang dami in the Old Testament. They have to follow all these Jewish rules. Ito yung sinasabi ng mga Judaizers. And then, Apostle Paul steps in and sabi niya, no way. Hindi na kailangan yan. That is like going back to prison pagkatapos kang palayain ni Jesus. Ito yung nangyayari in this context, okay? Because Jesus Christ has already fulfilled the law. Jesus Christ did not come to abolish the law, but to fulfill yung batas na sinasabi nitong mga Judaizers. So sabi ng Apostle Paul, no. It is not Jesus plus rules equals salvation. Okay, ito kasi basically ito yung math nila eh. Jesus plus rules equals salvation. Pero ang sabi ni Apostle Paul, Jesus alone is enough. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ay sapat na para sa ating kaligtasan. And kung bakit napasok yung usapin sa salitang slavery, sabihin mo nga sa katabi mo ulit, slavery. Kasi napasok doon yung usapan eh, out of nowhere. Kasi, alam nyo, in the Roman Empire, in the first century, alam na alam nila yung salitang slavery. Bakit? Okay? 1/3. Imagine this. Okay? 1/3 ng imperyo ng Romano ay alipin. Ngayon ba, may kilala ba kayong alipin? Alipin ng pag-ibig. Ibang alipin yun. Si Kuya Dave yun. Si Kuya Dave, si Kuya Gio, si Kuya Franz. Yan, mga alipin ng... joke lang yun ha, baka sabihin nyo. Alam na alam nila yung salitang slavery in the first century because 1/3 ng population ng Roman Empire ay slaves. Okay? So pag sinabing ikaw ay alipin in the first century, pagka sinasabing alipin, naisip nyo agad alipin ng pag-ibig, medyo natatawa kayo eh, kasi iba yung tema sa panahon natin ngayon. Pero sa panahon nila, in the first century, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin unang-una wala kang kalayaan. Okay? Imagine ninyo itong sinasabi ko ha. Wala kang kalayaan. So ibig sabihin, kung gusto mong kumain ng kwek-kwek, kung gusto mong kumain ng ice cream, wala kang kalayaan. Hindi ka pwedeng pumili ng sarili mong pagkain. Kung anong ibigay sa'yo yung kakainin mo. Alipin ka eh. Wala kang kalayaan na kung halimbawa gusto mong mag-aral, wala kang kalayaan. Maaaring itong mga ito, ang pag-aari lang nila ay bawa isang tsinelas lang. Minsan, kadalasan pa nga sa mga ito, wala tong tsinelas. Walang damit. Isa lang ang piraso ng damit. So wala silang kalayaan, wala silang identity. Okay, there are writings na nagsasabi na minsan yung mga alipin wala silang pangalan. So kung gusto kitang tawagin, halimbawa ang gusto kitang tawag sa'yo ay bulati, okay lang yun. Wala silang identity. Wala silang kalayaan, wala silang identity, wala silang sarili nilang buhay. Dahil yung buhay nila ay pagmamayari ng master nila. Naiintindihan niyo po? Amen? Nakakasunod pa kayo sa akin? Amen ba? Walang kalayaan, walang identity, walang pagmamayari, walang buhay na sarili nila. And when Apostle Paul says, gusto ko kasi makita nyo kung gaano katindi itong text na to eh. Pag sinabi ng Apostle Paul na Christ has set you free, iba mong ibig sabihin ito sa kanila. Kasi marami dun sa mga pinapangaralan ni Apostle Paul at that time, alipin. At pag sinabi ng Apostle Paul that Christ has set you free, he is saying, hindi dun sa present na situation nila, kung hindi sa pag-aalipin ng kasalanan sa kanila. Dahil yun din ang trabaho ng kasalanan sa iyo.
wala kang kalayaan, wala kang pagmamayari, wala kang identity. Sino dito yung ibinabalik sa kanila kapag halimbawa yung kasalanan na nagawa nila? Palagi na lang yun babalik sa kanila, wala kang kasing kwenta, ganito ka kasi. Diba? Ito kasi yung ginawa mo dati. Bumabalik yung kasalanan sa iyo because yun yung trabaho ng kasalanan sa atin. It chains you para maging isa kang bilanggo. Maging isa kang alipin. Inaalipin tayo ng kasalanan. And Apostle Paul is saying, you are no longer chained to sin, to guilt, or to these rules. Malaya ka na. Amen? Malaya ka na. You're free. Sons and daughters of God. Iba rin ang impact doon pag sinabing isa kang anak. When Apostle Paul says that you are a son or you are a daughter of God, pag nabasa mo yun sa Bible, iba yung impact doon sa mga tao, sa mga original na sinulatan ng text na yan. Kaya sobrang importante ng context. Nagagagets niyo po, ba't ko sinasabi sa inyo ito? Para ilagay ninyo yung sarili niyo sa katatayuan ng mga tao na nakakarinig nito. Dahil relevant din ito sa atin. Dahil karamihan sa inyo, ngayong gabing ito, alipin pa rin ang kasalanan. Amen? Huminang amen ninyo kasi totoo eh. At ayaw natin aminin, pero karamihan sa atin hindi makalaya-laya sa kasalanan. And itong verse na to, itong Galatians chapter 5, it is a turning point ng buong sulat. Simula chapter 1, 2, 3, and 4, which is ang tema, si Apostle Paul, he is arguing na tayo ay saved by faith, not by law. Okay? Tapos pagdating sa chapter 5, verse 1, umikot ngayon yung argument niya. Ang sabi niya, ngayon, dahil malaya na kayo, you have to live it out. Ibig sabihin, ipamuhay mo na yung kalayaan na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi hindi ka lang niya pinalaya. Imagine, verses 1 to 4, kung meron sa inyo gusto magbasa ng Galatians, I am encouraging you, read the whole Galatians. Chapters 1 to 4, he is telling us na tayo pinalaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And then in chapter 5, sabi ni Apostle Paul, live it out. Isa pamuhay na ninyo. Stand firm. Huwag na kayong bumalik. Dahil pinalaya na kayo ng Panginoong Jesus. Amen? Nagigets ba ninyo? Pasok tayo ngayon. Number 1, Christ has set us free. Sa mga nag-notes dyan. Number 1, Christ has set us free. Kalayaan, freedom isn't something that we fight for. Okay? Though, in context, sa ating mga Pilipino, ang kalayaan natin, pinaglaban natin. Tama? In our history books, we see kung paano pinaglaban ito ng mga tao na tinuring nating bayani. Pero in the Bible, okay, pagdating sa kasalanan, it is not something that you fight for. It is something na ipinanalo na ng Panginoong Jesus para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo. Kung bakit ang kailangan na natin gawin ay tanggapin yung kalayaan, kasi meron nang nagbayad para sa atin. Meron nang tumalo doon sa kasalanan para sa atin. Wala nang tayong gagawin ang kailangan natin gawin, maniwala sa Kanya. That is how you are going to be set free. Okay? Saan tayo pinalaya? Sa penalty ng kasalanan. Hindi ko isulat nyo na lang yung mga verses. Romans chapter 8 verse 1. Sa penalty ng kasalanan. Sa condemnation ng batas. Galatians chapter 3 verse 24 to 25. Sa condemnation ng batas. Galatians 3, 24 to 25. At ngayon, we have freedom to live by the Spirit. Nakalagay naman yan sa 2 Corinthians 3:17. We have freedom to live by the Spirit. And some of you, dito sa mga kabataan na nandito ngayong gabi nito, you feel chained to these things. Supposedly, pinalaya ka na ng Panginoon. Katulad ng mga tao na laging kailangan ng validation. May kung tinatamaan ka, huwag mo nang sabihin. I-evaluate natin yung mga sarili natin. Huwag mo nang isipin, ay sana nandito siya, dapat in-invite ko yun, lagi yung kailangan ng validation. Okay, huwag na ganun. Ang evaluate natin ngayong gabi ito, habang pinabasa natin ito, yung sarili natin, okay? Merong mga tao laging kailangan ng likes. Di ba? Nabubuhay tayo sa panahon ng likes. Di ba? Pag nag-post ka ng picture mo, hindi na kayo nag-like dun sa ano. Tapos may naghaha. Nag-post ka ng picture mo na sa inyo, tapos may naghaha, no? Dakpin yan. Pakidakip nga ito, mga Guardia Civil.
May marami sa atin kailangan ng likes, kailangan ng validation, laging kailangan ng approval. O kaya meron sa atin dito ngayon, ngayong gabing ito, ay secretly struggling sa kasalanan, katulad ng panonood ng porn. Sino mahilig manood ng porn? Wala mga amin sa inyo, di ba? O kaya, sa pagsisinungaling, meron yan mga tao na serial liars, na ano yun? Yung to the point na yung kasinungalingan nila ay nagiging reality sa kanila. Meron mga ganun mga tao, okay? If that is you, I am not condemning you. I am saying na kaya kang palayain ng Panginoong Jesus. Meron din mga tao na addicted to things. Hindi na, kasi dati pag sinabing addict, itin mo yung katabi mo, mukhang addict. Hindi naman. Addict sa'yo. Hindi naman. May mga tao kasi pag sinabi kasing addict, ang naisip natin, addicted sa drugs or kaya merong bisyo, di ba? May hilig uminom ng, anong iniinom nyo? RC? Di ba? May hilig uminom, alam natin yung mga... Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan, meron ding addiction na akala nyo hindi nakakasira sa inyo katulad ng paglaro ng games, ng sobra-sobra. Walang masama maglaro ng games. I myself, lumaki ako playing games, pero saan siya nagiging masama? Kapag sobra-sobra na, sino dito yung makakabit ng record ko? Tsaka ni Kuya Orlan. Anong oras ang ano ni Orlan, ang record? 9 a.m. Overnight yun Simula gabi, ang tapos niya maglaro ng ML, 9 a.m. Umaga na. Tapos tsaka lang siya tutulog. Sino may nakakatala ba doon? Ano yan? Ilan? 10 a.m.? Grow a garden daw, oh. Sino dito yung nagpupuyat sa Grow a Garden? Huwag na kayo mag-ano. Sige na, huwag tayo magplastikan. Wala namang masama mag-Grow a Garden di ba? Asan siya nagiging masama? Pag sobra na. Pag naapektuhan na yung personal mo na buhay. Actually, that is a form of addiction. Which is, I myself, ako mismo, addict din ako dati sa ganyan. Dati 7 a.m. na, ano pa ako, stand mo. Stand mo, tapos minsan nakakatulog na ako. Addict din ako sa mga bagay na yan, pero pinalaya ako ng Panginoong Jesus. Wala akong kakayanan makalaya, maliban na ipinanalos para sa akin ng Panginoong Jesus yung mga bagay na yan. Okay? Others are chained to comparison or insecurity. Minsan may mga, sino dito yung they never feel good enough. Meron ba dito? You never feel good enough. Ano mo yan, yung grade mo, pag bigay sa'yo ng grade mo, 99, tapos umiyak. Ba't hindi 100? Paluin ako ng mama ko, di ba? O kami nga dati 75, masaya na Kasi hindi kami pumapasok. Kasi nga atin kami sa computer. Okay? You never feel good enough. At marami sa atin, alipin nitong mga bagay na to. And I am telling you today, there is a way for you to be set free at walang ibang makakapagpalaya sa iyo maliban sa Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Sabi kanina sa kinanta natin, if the Son sets free, you are? Isa pa, if the Son sets free, you are? John 8:36. Yun yung team natin ng camp. Di ba? If the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya ngayon, pasok tayo sa point number 2 natin, don't go back to slavery. Ito kasi yung problema. Maaaring meron sa inyo dito, hindi pa nakakatanggap ng kalayaan. And you are free to accept it through Jesus Christ. Pero being set free and staying free are two different things. Magkaibang bagay po ito. Okay? Kaya ang warning ni Apostle Paul is, do not submit again to a yoke of slavery. Even though Jesus Christ has set us free, binayaran yun ng Panginoong Jesus para sa atin, those old chains, yung lumang buhay, yung kasalanan, yung mga bagay na umaalipin sa atin, it keeps calling us back. It keeps on creeping back, sneaking slowly into our lives, hindi ka mapapansin mo, nandun ka na ulit. Na dati hindi mo na siya ginagawa, okay? Dati addicted ka sa bagay na to, and then Jesus set you free. And then one day you find yourself
ba't nandito na naman ako? Di ba? Amen? It reminds me of this one movie. Meron akong paboritong movie. Sino mahilig ito manood ng movie? Yan. Huwag naman sobra-sobra din. Baka addict na din, di ba? Meron kasi dito, yung alam mo, hindi ka makatulog pag hindi mo napanood yung next episode. Ganon. Ako nung na-discover ko yung manual ng solo leveling, 2 araw ko hindi natulog eh. Kasi sabi ko, ano kasi na dito? Tapos nagpapanggap ako sa asawa ko, kaya tabihin niya na ito. Kunyari natulog ako, pero pula lang yung mata ko. Buti na, tapos sabi niya, B, kailangan natin bumili ng t-shirt sa Manila, magluwas ka nga. Eh, sabi ko, patay. Paano ako luluwas ito? Wala akong tulog. Di ba? Minsan, sobra masama talaga. Okay? Meron ako isang paboritong movie which is called Shawshank Redemption. Sino nakakaalam? The Shawshank Redemption. Okay? Basically, yung story niya is yung bida, si Andy Dufresne, na frame up siya na pumatay sa asawa niya. So, pinatay yung asawa niya, tapos na frame up siya, kaya nakulong siya. And then, yung sentence sa kanya is life sentence. So habang buhay na siya nakakulong, wala na siyang pag-asang lumaya. And then, okay, hindi ko na yung buong movie sa inyo, panoorin niyo na lang. Pero in that story, merong mga preso doon, meron siyang mga kasama, mga kaibigan niya, who has been inside that prison, doon sa Shawshank prison, for so long. Meron na pumasok doon 18 years old, tapos kausap niya 60 years old na, 70 years old. Yung isa doon, talagang senior citizen na. Tumanda na siya doon sa loob. Ibig sabihin, buong buhay niya, nandoon na siya sa loob ng kulungan. Nandiyan pa ba kayo? Amen? So buong buhay niya, nandoon siya sa loob ng kulungan, at yung isa sa mga usapan nila, sabi niya natatakot siya pagka nakalaya siya. Nakakita na kayo ng gano'n? Sobrang totoo sa akin yung story sa movie na yun. Kasi natatakot siya lumaya kasi doon sa loob, sabi doon, in here I am somebody. Out there I am nothing. Alam niyo yung isang kaibigan nila nung nakalaya siya, hindi niya alam ang gagawin niya paglabas. Kasi doon sa loob, librarian siya. Siya yung tumutulong sa mga preso na magbasa ng libro, matutong magbasa, matutong magsulat. And then, nakalaya siya. Binigyan siya ng pardon, nakalaya siya at the old age. Buong buhay siya sa preso niya. Paglabas niya, hindi niya alam ang gagawin sa labas. Kasi umikot na yung buhay niya sa loob ng kulungan. In captivity. And this is what happens to us spiritually most of the time. Minsan, slavery feels more comfortable than freedom. Alam mo kung bakit ka bumabalik sa lumang buhay mo, sa kasalanan mo? Doon sa mga bagay na alam mo naman mali, pero bakit hindi ka mapigilan? Kasi alam niyo kung bakit it feels familiar. Amen? Ito, para mas makarelate kayo, sino dito may kakilala na pinayuhan mo na siya, himalayan mo na yan. Toxic relationship naman kayo eh. Taas kamay ng toxic relationship. Meron na, amen? Hiwalayan mo na yan. Tapos iiyak-iyak siya sa'yo, sige tara, kapit tayo. Hiwalayan mo na yan. Tapos, sige huwag mo nang babalikan ha. Tapos, 1 hour later, nakita mo may post sila magkasama. Bakit siya bumalik? Because it feels familiar. Nakikita niyo? It's the same thing with sin. Alam mo naman na toxic, pero you're craving for toxicity. Because you've known toxicity all your life. Hindi mo alam kung paano mahalin ang tama. Masakit ba? Sorry kung nasasaktan kayo, pero kailangan nyo kasing marinig eh. Hindi mo alam yung itsura ng godly love. Hindi mo alam kung paano mahalin ang tama, kaya kine-crave mo bumalik sa toxic relationships. Tapos, may mga pangyayari pa naghiwalay na nga sila, yung kasunod, ganun pa din, toxic pa din. Tapos minsan hindi mo napapansin, bakit parang ganito din yung sitwasyon ng nanay ko, ng tatay ko? May pinanggalingan pala. Generational curse pala siya. Ang sinasabi ko po ngayon gabing ito, bakit ko ito sinasabi? Is because Jesus Christ can set you free. But,
you have to stay free. Mamaya sabihin ko sa inyo yung pinagkaiba ng dalawa. Apostle Paul is saying, don't do that. Hindi ka pinalaya ng Panginoong Jesus to keep running back to those chains like you're craving it. Hindi ka pinalaya ng Panginoon para bumalik sa dating buhay. Okay? Two main traps na bumabagsak tayo ng mga kabataan. Unang-una is legalism. Thinking na if I do more, I'll be accepted. Na kapag ginawa ko to, kapag nagpakabait ako, kapag ginawa ko yung ganyan, tatanggapin ako. So actually, that is prison. Pangalawa, license or abusing freedom. Minsan kasi, dahil sa akala, pinalaya ko ni Jesus, pwede ko nang gawin kahit anong gusto kong gawin. Di ba mali yung conception mo ng freedom. Akala mo, pag pinalaya ka ni Jesus, pwede ka nang gawin. Lahat. Mali yung ano mo, okay? Since I'm free, I can do whatever I want. That is also prison. Okay, napapasok tayo ngayon sa number 3 natin, stand firm and stay free. Stand firm and stay free. Sabihin mo sa kanya, stand firm. Sabihin mo sa kanya, stay free. Freedom is fully given by Jesus Christ. Okay, huwag niyo po itong i-mix up. Hindi tayo pwedeng mag-mix up ngayong gabing ito. Yung kalayaan, fully binigay, binayaran ng Panginoong Jesus para sa iyo. That is called justification. Okay? Binayaran, the moment na tumanggap ka kay sa Panginoong Jesus, nung naniwala ka sa Kanya, malaya ka na sa penalty ng kasalanan at sa sumpa ng batas. Sa'yo, that is justification. It is done. It is complete. Wala ka nang kailangan idagdag doon. 100% done na yun. White clean, fresh start, new slate, bagong buhay. Justification. The moment you are saved. Pero bakit tayo bumabalik sa kasalanan? Meron ba sa inyo nakapagtanong na no, once in their lives, na galing kami sa kampe. Ang saya namin, di ba? Nasasandok si Kuya Julia ng itlog, nasasandok ng munggo, kakain na naman, maghahabulin na naman, papagapakin na naman kami ni Pastor Jeric sa hindi namin alam kung ano yung ginapakan namin. May mga nakakita pala, nilagay ko. Sama kayo next year sa camp para gagapang din kayo. Naalala ko na parang fresh pa sa isip ko yung mga pangyayari. Okay? Wala tayong kanang idagdag, pero living in freedom, isulat po ninyo ito at tandaan ninyo ito, living in freedom must be intentional. Sabihin mo sa katabi mo, intentional. Kung yung kanina, binayaran ng Panginoong Jesus, it is called justification. Living in freedom is called sanctification. Okay? Sanctified. Even though Christ freed us, binalaya na tayo, we can still choose to go back to being slaves. That is the beauty of free will. Meron ka bang kaibigan na na nagjowa, tapos nasabi mo sa sarili mo, that is a weird way to use your free will. Diba kasi yung pinili niyang jojowain, parang, wala natin ituloy. Baka tayo naman, shout out, no? Okay. We can still choose to live like slaves, going back to sin, going back to fear, going back to legalism, going back to addictions, going back to watching things na hindi mo dapat naman pinapanood. Okay? That is why Apostle Paul is saying, and I am telling you today, stand firm. Again, stand firm. Sabihin mo sa katabi mo, stand firm. Tumayo tayo dun sa pinaniniwalaan natin at lakaran natin yung kalayaan na binigay sa atin ni Kristo. Kasi yung kalayaan na yan, it must be protected and applied sa pang-araw-araw na buhay. Think of it as a difference between freedom legally and living freedom practically. Okay? Freedom legally and living freedom practically. Ngayon, paano ba tayo mamumuhay at paano ba natin isasapamuhay yung kalayaan na to? How do you stay free? Okay? Unang-una, how to stay free? Guard your mind. There is something that is called battlefield of the mind. Sino nakarinig na nun? Battlefield of the mind. Alam niyo ba lahat ng kasalanan, 100% ng kasalanan,
na ginawa natin sa buhay natin is preconceived. Ibig sabihin, pinag-isipan mo muna yan. Wala kang ginawang kasalanan na hindi magpupitin ko kaya to. Pag kinupit ko kaya to, worth it kaya yung palo sa akin. Di ba nung bata ka pa ganun? Worth it kaya yung pagdudusa ko pag ginawa ko ng kasalanan ko? Sige na nga, gawin ko na. Most of the time, yun yung sagot mo sa kasalanan. And, kaya nga ang tawag sa Instagram, di ba? Ang tawag sa Instagram, yung sa pag lumalabas, ang tawag tayo feed. Di ba? Feed, Instagram feed. Bakit? Because it is feeding your mind. Once na natalo ka na ng bagay na yan, unang-una sa isip mo pa lang, talo ka na yan sa physical. Kasi magmamanifest na yan sa physical. Kaya, kung ano yung mga lagi ninyong napapanood, kung ano yung laging lumalabas sa algorithm ng YouTube mo, ng Facebook mo, ng Instagram, ng TikTok mo, it is feeding you. Pasok yan sa espiritu mo. Okay, social media, music, even music, yes, alam nyo, kinento ko na ito sa iba, tinulong ko na ito sa mga estudyante ko in Amplify, na music ang nag-iisang bagay sa mundong ito na hindi nagpapaalam pagpapasok sa puso mo. Okay, magtataka ka, bakit feeling ko broken ako? Eh, ang playlist mo, December Avenue. Diba? At sa bawat minuto, ipilit pa ako. Diba? Tapos tataka, bakit kaya parang broken ako today? Ano kaya nangyari? Eh, may yung playlist mo, puro December Avenue, puro pang broken. Kaya malala kami nung emo days, hindi nyo naabutan mga, di ba? Kasi puro pang broken lahat ng mga kanta noon. Tapos di ba, minsan pag nakikinig ka naman ng worship song, parang mahal na mahal ka si Lord today. Di ba? Nagkakalis ka na, ha? Ano mo ulit naman, ha? Turning up this, woo! Boy ang Diyos, di ba? Kasi yung music, you don't know kung gaano ka makapangyarihan ng music. Ang gumawa ng music ay ang Diyos. Kaya kung ano yung mensahe na pinapakinggan mo, papasok yan sa'yo. Kaya maging mindful tayo sa mga lyrics, di ba? Paborito mong pakinggan, may bidlaat ka ba mamaya, pwede ka ba makasal. Di mo alam pang kapit yung kanta na yun. So magtataka ka, bakit? Di ba? Bakit very rampant sa panahon natin ngayon yung unfaithfulness? Eh kasi puro ganyan yung playlist mo eh. Pumapasok yan sa loob. Kaya guard your mind. I-guard natin yan. Isa pang bagay, yung mga kaibigan mo, di ba? Sabi nga meron tayong kasabihan, ano kasabihan to? The birds of the same feathers are the same birds. Tama ba? Pwede na yun. The birds of the same feathers are the same freaking birds. They're the same. Tama naman eh. Diba? Kaya ibig sabihin, kung sino yung mga kaibigan mo, it matters. Pag yung kaibigan mo, ang influence, kaya meron tayong tawag na bad influence eh. Diba? Sino dito yung siya yung bad influence? Kami na tayo dito. Kasi nga, kung sino yung mga lagi mong kasama, it will affect how you think. Kaya nga, kapag ka naging Kristiyano ka, there are friendships that you need to cut off. Or, hilahin mo sila. Papunta sa faith na meron ka. Parang magkasama pa rin kayo. Kaya natutuwa ako sa mga youth namin eh. Yung mga youth namin, praise God, sa buhay ninyo, nagsimula lang yan. Ngayon, parang isang section na sila. Nag-church sa amin eh, kasi hindi tara, church tayo. Diba, mamaya, next week, may kasama na naman kaklase sa school. Yun yung gusto kong gawin ninyo. Yung mga kaibigan ninyo, dalhin nyo sa church. Para kayo yung maka-influence sa kanila. Because your circle matters. Kung sino yung mga lagi mong kausap, kung sino yung mga lagi mong ka-vibes, maniwala ka sa akin, magiging ka-vibes din yan, yun ang nangyayari sa buhay mo. May mga nakikita ako napapakamot, kasi alam nila, ay, pag in-evaluate nila yung buhay nila, yung mga kaibigan ko, parang, bad influence lang. Parang, pinagsama-sama lahat ng black sheep sa isang magkakaibigan. Kami yun. Parang may mga ganun eh, di ba? So, ibig sabihin, garbage in, garbage out. Pag may pumasok sa isip mo na hindi ka tanggap-tanggap,
labas din natin. Okay? Huwag tanggapin. Pangalawa, how do you stay free? Walk in the Spirit. Ibig sabihin, huwag kang mag-rely sa sarili mo lang na kakayanan. You have to rely on the power of the Holy Spirit Himself. Kasi ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng lakas to resist temptation ay ang banal na Espiritu. If you are far away from Him, madali talagang mahulog. Pero kung pagkagising mo pa lang, ang una mong gagawin ay manalangin at humingi sa Kanya ng tulong. Na Lord, ngayong araw na ito, ilayo mo po ako sa temptation. Bigyan mo ako ng lakas to overcome these things. Matatapos ang buong araw mo, kasama mo ang banal na Espiritu. Amen? Pangatlo, root yourself in Christ. Rooted in Christ, parang team to ng JWLCC. Rooted in Christ. Kaya iisip pamuhay ninyo to, okay? How to stay free in Christ? Root yourself in Christ. Ibig sabihin, remember daily na mahal ka ng Diyos. Tandaan niyo to araw-araw, okay? Mahal kayo ng Diyos, pinatawad na kayo ng Diyos, at malaya na kayo. Amen? Mahal kayo ng Diyos, pinatawad na kayo, at malaya na kayo. Hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya every time, minsan kasi ang focus natin mali. Okay? Alam nyo, nung pumasok ako sa journey, na sabi ko, okay, Jesus, I will follow you. Bigla ako nasabi, patay, ang hirap pala naman itong pinasok ko. Tapos na-realize ko, nagpapaulit-ulit ako sa kasalanan eh. And then I just realized, mali pala yung focus ko. Kasi, alam niyo yung focus ko? Ang focus ko kasi, huwag magkasala. Pagka pala ang focus mo, huwag magkasala, magkakasala ka lalo. Kailangan pala ang focus mo si Jesus. Yung relationship mo sa Kanya. Kasi pagka siya yung focus mo, wala ka ng time magkasala. Sino dito yung nanalo sa sitwasyon na ito ngayon? Okay? Mali yung focus mo. Kapag yun, hindi ko gagawin ito ngayong araw. Not today, Satan. Di ba? Wala, kasi Satan. Pray. Wala, gawin na natin ulit. Gustuhan mo na ko rin, tuwa ka na eh. Di ba? Tara, pray. Di ba magkaibigan tayo? Tropa tayo na nakaraan. Ba't yung hilig mo mag-ano? Ngayon, ayaw mo na. Tara, ganyan. Tapos sabi mo, sige na nga. Hindi, ayaw mo magkasala. Mali ang focus. Okay? Kasi pala ang kausap mo, si Satan pala. Imbis na mag-focus ka sa relationship mo sa Lord, mali pala yung focus mo. Okay? That happened to me. Yun yung naging pathway ko para maging makapasok ako doon sa salitang stay free. And ito po natin tapusin. AWHM Youth, listen to me. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus. Paulit-ulit ko yung sasabihin sa inyo ngayong gabi ito. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus. Pero, staying in that freedom requires a daily, root word, daily, okay? Araw-araw na choice. So, yung pipiliin ka araw-araw, gusto ko na magkaroon yun ng ibang kahulugan sa inyo ngayong gabi ito. Kung hindi, piliin natin yung kalayaan araw-araw sa ating mga buhay. Kasi araw-araw, there is a battle. Will you go back to your old life, to your old chains, to those sins, to people-pleasing, to addictions, or will you stand firm for once in Christ and walk in the Spirit? Kaya ngayong gabi nito, this is a call to uproot that what you keep chained in your life. Okay? Huwag tayong basta mag-celebrate lang in freedom. Alam natin yung atmosphere ng freedom, kailangan natin itong i-guard. Hindi lang basta celebration in freedom, kung hindi guarding that freedom, to walang makakaagaw nitong freedom na to, dahil ang freedom ko ay nasa Panginoong Jesus. So don't just be set free, stay free. Tumayo po tayo lahat and let us pray.